Sagittarius, ito yung reading mo for July 18 to 24 or kung kailan mo man ito mapanood. Sun, Moon, Rising, Venus signs, pero cross watchers, welcome din po kayo. Maraming salamat sa inyong support kung matagal na kayo dito sa inyong patuloy na pagsubaybay. At kung bago po kayo, don't forget to like, follow, or subscribe. Patap na rin yung bell icon para maging updated po kayo. Shoutout sa ating mga FB page subscribers, sa ating ding mga YouTube channel members. At regarding personal readings, no, lahat ng kailangan yung detail, panoorin nyo na sa end ng ating reading or nakasulat sa description nitong ating video. Dumiretso na lang po kayo sa aking FB page. Sagittarius, ibigay ko muna yung iyong lucky day, lucky numbers. Yan, pwede mong i-pause or i-rewind itong ating video. So, ang lucky day mo is Saturday. Lucky numbers mo, 8, 4, 7, 38, 41, at saka 40. Ayan, tuloy na natin. Kunin muna natin yung iyong mga overall energies sa ating mga oracle cards. Una, meron ka ditong Hare and Oak. New opportunities. Wow! May bagong opportunities. Pagkakataon para sa iyo, Sagittarius. Meron ka ring Sheep and Blackberry. Devotion. At meron kang The Butterfly and Snowdrop. Hope. Wow, fresh start yung iba sa inyo. Yung iba mabibigyan uli ng chance na mag-restart, magsimula uli. Kasi may hope card eh. So, all is not lost, Sagittarius, para itong star card. No, ibig sabihin, may pag-asa pa. Kaya huwag kang mapanghinaan ng loob, huwag kang ma-depress, no? Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang mabigyan ng chance or pagkakataon. Pwede ka pang makabawi, makabangon, magsimula uli. Merong pang magagawa. Yun yung ibig sabihin. Merong something like a miracle or something na that will inspire you na mabibigyan ka ng pag-asa. Madudugtungan yung pag-asa dito sa iyong sitwasyon. At nakikita ko itong devotion. Yan. Okay. So, nakikita kita na, yun na nga, hindi ka talaga literally mawawala ng pag-asa. No, ipagpapatuloy mo itong ginagawa mo eh. Kumbaga, ganun ka ka-persistent, ganoon ka ka-deboto, ka-devoted dito sa bagay na to, sa matter na to, or sa person na to. Hindi ko alam kung ano to eh, kung paano siya nagre-relate sa iyo. Pero, ikaw ito na solid ka rito, no? Solid, kumbaga hindi ka magi-give up, hindi ka magi-quit dito. Papakita mo na ikaw talaga ay devoted. No? Ngayon napansin ko parang may kupi yung baraha ko. Pasensya na guys. Weird lang kasi iniingatan ko yung baraha ko. Hindi ko alam kung nabili ko siyang may damage. Yan. Meron kang something dito na na parang, di ko alam, pinagde-devotan mo ng iyong time and effort. Ibig sabihin, nagpupursige ka talaga dyan, nagtatry ka, ginagawa mo siya talaga, hindi mo siya tinitigilan, no? Binubuhos mo yung iyong time, energy, focus, effort dito sa bagay na to, kung ano man yan. At ito, yung magagandang opportunities, no? So, siguro, yung iba sa inyo, baka swertein kayo, mabigyan kayo ng opportunity pagdating sa career. Yung iba, pwedeng pagdating sa negosyo. Pwedeng iba naman pagdating sa iyong love life, no? Depende kung ano tong opportunity na paparating. Pero, ang maganda dito ay mayroong paparating na opportunity sa iyo. Sabi ko nga, mabibigyan ka uli ng chance. Ay, ito pala, wait lang.
Ano ba yan? Nasisira ko yung mga baraha ko. Ano nangyayari? Meron kang Two of Pentacles. King of Pentacles. Wow. Strong energy ng Earth sign. Earth sign. Taurus, Virgo, or Capricorn yan. Kung sino yung mga yan. Meron ka ring 8 of Wands. Tignan natin yung iyong love life. Ano? Kuha tayo ng ano. Exhaustion. Ay. Baka you're dealing with Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan na naman yung devotion, devoted. Merong loyal dito, pero merong parang nade-drain na yung energy dito sa jowa, sa person. Kahit gaano ka-loyal, di ba, kahit gaano nating kamahal, minsan nakakapagod din. Yan, parang meron sa inyo ditong energy na napupuno na, or nade-drain. Merong some kind of ewan ko, parang matagal nang nangyayari or matagal nang pinagdadaanan ninyong dalawa dito sa relationship ninyo, and para siguro sa isa sa inyo, or hindi ko alam kung mutual feelings ba, siya lang ba or ikaw, parang nade-drain, nade-deplete, napapagod na dito sa isang matagal na pinagdadaanan or nangyayari sa inyong relationship. Pero yan, nakikita ko naman na very devoted. Ayan. Loyal ito kung sino man to sa inyong dalawa or pareho kayo. Kaya lang merong something na pinagdadaanan yung relationship ninyo na nakakapagod. Or nakakabore. Kasi baka matagal ng ganyan, or ang tagal na nangyayari yan, tagal nyo nang pinagdadaanan yan sa relationship nyo, pero ganun pa rin. Pwedeng nauumay, napapagod, or nauubusan na ng pasensya, hindi ko alam. So, meron ka rin ditong Two of Pentacles. Kailangan mo maging flexible, adaptable dito sa situation mo. Sagittarius, yun yung tinuturo sa'yo nito. Kailangan mo maging diskarte, mapamaraan, maging flexible sa kung ano man yung mga ibabato sa'yo ni life or ng eksena, ng circumstances. Pwedeng iba binabalanse ninyo yung inyong resources o pagdating sa pera, pinagkakasya. Okay, this is balance and harmony. So, maganda naman ito pagdating sa career, sa overall na buhay mo, sa finances, Ibig sabihin, balance. Hindi naman yung sobra-sobra, hindi naman kulang na kulang. Yung iba dito, pagdating sa love life, career, or finances, yun na nga may binabalanse kayo. Kailangan ninyong i-juggling act itong inyong yung pagbabalance ng love, ng work, ng family. So, minsan ito yung adapting sa changes. So, pwedeng may mga pagbabago rin. Pwedeng iba, marami kayong ginagawa at the same time. Ayan, marami kayong commitments, maraming projects, very busy, daming responsibility. So, kailangan mo talaga dito pagiging madiskarte. At kung paano mo magagawa lahat yan ng sabay-sabay. Yan. Yun na nga, diskarte kailangan mo. Pagdating naman sa finances, yan, pwedeng iba nga, binabudget nyo yung pera. Pero, hindi ka naman, hindi naman yung talagang walang-wala. Pero, sapat lang ba? Sapat, kumbaga sa puhunan, balik puhunan, parang ganun. Okay? So, yan, may mga dapat ka i-prioritize dito. Unahin mo muna yung mga pinaka-importante, yung mga bills, yan. Okay, merong energy ng person dito na mapagbigay.
or good provider. Kung asawa mo man to, kapamilya, good provider, hindi siya maramot, mapagbigay siya. Okay? Kung ito naman ay relationship, this is a stable and serious relationship. Kumbaga, kung sino man tong person na to, emotionally secured ka dito. Financially and emotionally secured ka rito sa person na to or siya sa'yo. Okay? Okay. Pwede kang merong ma-achieve na milestone pagdating sa kabuhayan mo or finances mo. Yung iba naman, pwede kayong may mga insurances or parang may mga hinuhulugan kayo, pinaglalaanan kayo ng pera, nagtatabi kayo or nagsisave kayo for something, for a rainy day or for the future. Yung iba naman, balak nyong pumasok siguro ng pag-i-invest. Yan, baka naman yung iba may investment na kayo na inaalagaan para yan sa inyong future. Yung iba baka may sinusustentuhan kayong loved one, kaanak, kapamilya. Yan. Kumbaga, this person is very generous siya. Kumbaga, lahat natutulungan niya, nabibigyan niya. No? O, baka nga pati yung in-laws ninyo, natutulungan yan, kung sino man yan. Kung ikaw yan, ha? O yung person mo. Okay? Okay, kung relationship to, serious itong person na to, tsaka good provider siya, sabi ko nga, hindi siya maramot. No, naibibigay niya yung pangangailangan ng asawa niya, jowa niya, financially and emotionally. Ayan, may nakikita akong activity, movement. So, maraming ganap, baka maging very busy kayo or maraming activities. Okay, ito ay bagay na mabilis. So, merong something, asap na, yan. Pwedeng paparating na sa iyo to, asap na. Or mabilis yung mga pangyayari, no? Mabilis yung progress or changes, yan. Pwedeng may kinalaman ito sa improvement, progress, changes, or something na exciting para sa iyo. This is forward, no? So, pwedeng iba sa inyo, pag-usad, leveling up. This could also mean travel. Baka merong travel related sa work or business. Or kahit na anong travel pa yan. Okay, pagdating sa love life or relationship, this is something na hindi mo in-expect. Ang bilis ng pangyayari sa inyong dalawa. Or merong something na exciting or surprise pagdating sa love life. Pagdating naman nito sa work, sa career, ibig sabihin, this is leveling up, no? Sabi ko nga, ito ay progress sa iyong trabaho, sa iyong career, pwedeng ang travel, or parang something na, ma-achieve mo or ma-reach mo yung goal, malapit na. Ayan. Pagdating sa pera, sa kabuhayan, ito ay paggalaw ng pera. Ayan, pwedeng mabilis yung pasok ng pera, or paglabas. Basta merong paggalaw sa pera dito, either papasok or palabas. So, yan. Tignan na natin yung closing message. Take a chance on love na naman. Uy, ganito na yung nahugot ko kanina. O, ayan, baka naman ito ay advice sa iyo, Sagittarius, na bakas kung sinara mo na yung puso mo. Try mo uling magtiwala. Try mo uling buksan yung puso mo sa pagmamahal. No? Hindi pa naman end of the world. O baka meron kasing kakatok sa iyo. Ayan, baka this is an indication na may kakatok uli sa puso mo. At ayan, and you should take a chance on love. Kasi when we love, our lives are changed forever. Taray! Ayan, sana nagustuhan mo yung reading mo. Don't forget to like, share, leave a comment. Take care, good luck. God bless.